Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Magandang araw Pilipinas! Nasa ang sulok ka man ng bansa, kasama ka sa aming misyon. Ang ibahagi, ang good news. Sa programang hindi lang basta balita ang hatid, kundi mga kwentong puno ng pag-asa, inspirasyon at mahalagang kaalaman. Live tayo sa DZRH TV Facebook, YouTube at DZRH News website. Ako po si Rovic Manuel at ito ang The Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating The Better News ngayong araw, NAIA Terminal 1 Arrivals Extension, nagbukas na. Presyo ng galunggong inaasahang bababa sa Marso. Valentine's Date kasama ang mga fur baby sa animal shelter, inilunsad ng isang animal welfare organization. Philippine International Hot Air Balloon Fiesta, nakatakdang ganapin ngayong Love Week. Inspeksyon sa itatayong world-class multi-sports hub sa New Clark City, sinimula na ng PSC. At anak ni Andy Eigenman na si Lilo, wagi sa isang surfing competition sa Palawan. Sa ating unang The Better News ngayong araw, binuksan na ang bagong upgrade na Terminal 1 Arrivals Extension sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA. Kabilang sa mga inayo sa naturang pasilidad ay ang mas pinababang ramp slope ng arrivals area at bagong centralized taxi at ride-hailing hub. Silipin ang bahagi ng patuloy na rehabilitasyon ng paliparan sa report ni Mili Borja. Mas maginhawa at mas ligtas na karanasan ang inaasahan ng mga pasahero sa pagdating sa Pilipinas. Matapos ilunsad ng Ninoy Aquino International Airport ang bagong upgrade na Terminal 1 Arrivals Extension. Ayon sa NAIA, ibinaba na sa 4% mula 8% ang ramp slope ng arrivals area at nilagyan na ng anti-slip rubber mat flooring na layong magpapabuti sa kaligtasan at accessibility ng lahat ng pasahero. Kasama rin sa mga bagong ayos ng isang centralized taxi at ride-hailing hub para sa mas mabilis na pick-up at mas maayos na daluyan ng trapiko, pati na ang hiwalay na lugar para sa mga meters at greeters. Mas pinaliwanag at pinuluwag din ang espasyo ng arrivals area para sa mas madaling paggalaw at mas komportableng karanasan ng mga dumadating na pasahero. Inaasahan din ang pagdadagdag ng mas maraming dining options sa loob ng pinagandang pasilidad. Opisyal na nagbukas noong February 9 ng Terminal 1 Arrivals Extension bilang bahagi ng patuloy na rehabilitasyon ng paliparan sa ilalim ng New NAIA Infrastructure Corporation. Kamakailan lamang ay naglunsad din ang NAIA ng Biometric Immigration e-Gate sa Terminal 3 na nagpapahintulot sa mga pasahero na makatawid sa immigration sa loob ng humigit kumulang 20 segundo gamit ang facial recognition technology. Operational na rin ang kaparehong e-Gate sa Terminal 1. Para sa DZRH TV, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, pinasinayaan naman ang pinakabagong trading and consolidation facility na magsisilbing sentro ng kalakaran sa lalawigan ng Oriental Mindoro. Inaasahang pakikinabangan ito ng mga magsasakat mangingisda, hindi lang para mapalakas ang kanilang kita, kundi isulong din na sila'y makatipid mula sa logistical expenses. Ayon kay Department of Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., sa tulong ng Bagsakan Center ay hindi nakakailanganin pang lumuwas ng mga magsasaka para lang ipagbili ng tingi-tingi ang kanilang mga ani. Kung hindi naman daw mabili ang mga produkto o di kaya sobrang supply nito, bibilhin naman ito ng lokal na pamahalaan ng Oriental Mindoro sa makataong presyo. Samantala, kasabay ring inilunsad sa probinsya ang Benteng Bigas. Meron na program, hatidan ng affordable at 20 pesos na kada kilo ng bigas para sa mga residente. Heto naman para sa mga wais na misis, mukhang mapapadalas ang pagluluto ng galunggong. Dahil sa susunod na buwan, inaasahang bababa na ang presyo nito kada kilo. Kung magkano ang tinatayang halaga ng isdang kung tawagin, GG, alamin sa report ni Dustin Bayog. Bababa na ang presyo ng galunggong kada kilo simula sa susunod na buwan.
Ito ay dahil magsisimula na muli ang pangingisda kaugnay na pagtatapos ng closed fishing season. Ayon sa Association of Fresh Fish Traders of the Philippines Incorporated, mula sa kasalukuyang 400 pesos kada kilo, tinatayang babagsak sa kalahati nito ang presyo kada kilo ng galunggong pagsapit yan ng Marso. Sabi ni John Santos, presidente ng samahan, dahil konti ang supply ng galunggong sa ngayon, ito ang dahilan kaya mataas ang presyo nito. Matatanda sa Joint Administrative Order ng Department of Agriculture at Department of Interior and Local Government, ang closed fishing season ay pinatutupad mula November 1 hanggang January 31 kada taon. Ito ay para makapangitlog ang mga galunggong at mapadami ang kanilang produksyon. Sakla ng closed fishing season, ang Northern Palawan mula West Philippine Sea hanggang North Sulu Sea. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayob, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Taas kamay naman para sa mga single at ready to mingle, pati na rin sa mga certified matamis ang Valentine's ngayong February 14. Dahil mapa-single ka man or taken, pareho pa rin mag-e-enjoy sa mga special activities na siguradong magpapakilig. Handog ng isang animal welfare group, gayon din ng Film Development Council of the Philippines. Ang buong detalye, alamin sa report ni Arnold Herrera. Ika nga nila, love knows no boundaries, lalo na para sa mga cute na fur babies. Kaya naman ngayong Valentine's, muling iniimbitahan ng Philippine Animal Welfare Society o PAWS ang publiko na iparamdam din ang pagmamahal sa kanilang rescue sa tinawag nilang First Date. Mula February 12 hanggang sa mismong araw ng mga puso, pwedeng makadate face-to-face ang mga fur baby sa loob ng 30 minuto na may kasama na ring libreng tour kasama ang kanilang volunteers. Para sa mga hindi makakapunta, open din ng LDR o Long Distance Relationship option sa Zoom application. Kailangan lamang mag-register sa kanilang website na pos.org.ph. Samantala, para naman sa mga naghahanap ng kaunting kurot sa puso ngayong Valentine's, inanunsyo na ng Film Development Council of the Philippines o FDCP ang muling pagbabalik ng Sine Sinta, Pag-ibig at Pelikula. Tampok dito ang libreng screening ng 8 iconic Pinoy movies ng pag-ibig at pagkayod, gaya ng That Thing Called Tadhana at I'm Drunk, I Love You. Mapapanood ang mga pelikula mula February 14 hanggang 20 sa Fort Santiago, Metropolitan Theater, Luneta Park. Gayon din sa Cinematic Center sa Davao, Iloilo at Negros. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kaugnay naman ang balitang yan, heto pa ang isa para sa mga naghahanap ng kakaibang ganap para i-celebrate ang kanilang hashtag Love Week. Dahil muling palili pa rin ang mga nagagandahang design ng mga hot air balloon sa gaganaping Philippine International Hot Air Balloon Fiesta sa darating na February 13 to 15. Bukod dito ay maaari ring ma-enjoy ng mga mag-partner ang inihandang fireworks display at makijam sa mga heartfelt performance ng iba't ibang artist. Ang mga detalye ibabalita ni James Galange. Muling masasaksiyan ang paglipad ng mga magagarang hot air balloon designs sa gaganaping Philippine International Hot Air Balloon Fiesta 2026 sa New Clark City, Capas, Tarlac ngayong February 13 to 15. At hindi lang yan, dahil para sa 26 na edisyon na nasabing fiesta ay masisilayan din ang iba pang flying exhibitions, tampok ang iba't ibang aviation activities gaya ng drifting pumping car, paragliders, Philippine-made human at soccer drones. Sa isang interview, sinabi ng event director na si Jose Mariroa na kaya nga abot sa 22 special shaped balloons mula sa iba't ibang bansang paliliparin sa event, tampok pa rin iba't ibang kilalang comic icons gaya ng Star Wars character na si Yoda. Habang tinatayang nasa migit 500 drones naman ang mapapanood ng publiko, ang maaaring pinakamalaking drone show na itatanghal sa bansa. At syempre, get ready to enjoy din ang mga heartfelt performance gaya ng Pixie, Asa, Barabas at K.O. Jones na tiyak perfect para sa mga mag-couple na magdidate. May respected price naman para sa ticket na nais umatin sa nasabing hot air balloon fiesta na magsisimula sa 750 pesos hanggang sa 8,500 naman para sa VIP. May pagkakataon din ng publiko na makasakay sa mga hot air balloon na nakakalaga naman ng 25,000 pesos. Para sa DZRH TV, ito si James Galangi, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Samantala sa iba pang balita, the better news para sa mga empleyado ng DPWH. Ito'y makaraang magpatupad ng Department of Public Works and Highways ng dagdag na ilang araw para sa anilay wellness leave ng mga kawani ng kagawaran. Kung ilan at ano ang layunin ng naturang hakbang, alamin sa aking report. Good news para sa mga empleyado ng DPWH. Dinagdagan na kasi ni Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dizon ng 5 araw ang paid vacation leave o wellness leave ng lahat ng mga empleyado ng kagawaran. Layunin nito na itaguyod ang kapakanan at mental health ng mga kawani sa gitna ng mga hamong kinakaharap nito. Sinabi ni Dizon na saklaw ng policy ang lahat ng permanent, temporary, coterminous at contractual employees kabilang ng contract of service and job order personnel. Dahil sa karagdagang 5 araw na wellness leave, ang mga empleyado at opisyal ng DPWH ay mayroon ng halos 40 araw na bakasyon kada taon dahil mayroon na silang 15 araw na vacation leave, 15 araw na sick leave at 3 araw na special leave na magagamit kada isang taon. Nilinaw naman ang kalihim na ang 5 araw na wellness leave ay hindi maaaring i-convert sa cash. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa mundo naman ng palakasan, patuloy pang pinagtitibay at pinalalawak ng Philippine Sports Commission o PSC ang mga oportunidad, maging ang mga espasyo para sa ating mga national athlete. Dahil kamakailan lang sinimulan na ng PSC ang inspeksyon sa itatayong world-class multi-sports hub sa New Clark City sa Tarlac. Basta sa balitang sports, ihahatid yan ni Matchpoint, Mili Borja. Nagsimula na ang Philippine Sports Commission kasama ang Bases and Conversion Development Authority sa pag-inspeksyon sa isang 20 hectares world-class multi-sports hub sa New Clark City, Tarlac na magsisilbing bagong training home ng mga Pilipinong atleta. Kabilang sa inspeksyon ng mga itatayong athletic dormitories na magsisilbing unang PSC facilities sa lugar, pati ang inilaang 10 hektaryang lote para sa isang tennis center. Tinalakay din ng mga planong pasilidad para sa bowling, basketball, swimming at iba pang sports. Ang proyekto ay alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na palakasin ang grassroots sports at i-decentralize ang elite training, kasunod ng pagdulunsad ng Bukidnon Regional Training Center. Sa pamamagitan ng mga regional sports hub, layo ng pamahalaan na mapalawak ang talent identification sa lahat ng probinsya. Para sa DZRH TV, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At sa mundo naman ng showbiz, proud mom ang aktres na si Andy Eigenman matapos itanghal na champion sa isang surfing competition ang kanyang 6-year-old daughter na si Lilo. At 8 years naman matapos magtambal sa Meet Me in St. Gallen, muling magsasama sa big screen sina Bella Padilla at Carlo Aquino. Ang winning moment at reunion film sa report ni Showbiz Angel. Champion sa nagdaang San Vicente Surf Fest sa Palawan sa ilalim ng Girl Push In category ang 6-year-old daughter ni Andy Eigenman at Filmar Alipayo na si Lilo. Di rin papahuli ang kanyang little brother na si Koa na youngest surfer na magsumabak sa kompetisyon at the age of 5. Ang panibagong achievements na ito ng magkapatid, patunay na talagang sumusunod sila sa yapak ng amang si Filmar na first place naman sa sinalihang kategorya. Ginanap ang Sunvic Surf Fest mula January 27 hanggang February 8 sa San Vicente, Palawan. Samantala, sa iba pang balita, muling magtatambal sa isang romance drama film sina Bella Padilla at Carlo Aquino. Pinamagatang A Special Memory ang pinagbibidahan ng dalawa mula sa direksyon ni Jerry Lopez Jimenez at panulat ni National Artist for Film and Broadcast Arts Ricky Lee. Base pa lang sa trailer, mukhang mangangailangan ng tisyo ang mga manonood sa kwento kung saan madadiagnose ang karakter na gagampanan ni Bella ng isang rare Alzheimer's disease. Ang A Special Memory na mapapanood sa big screen sa March 11 hango sa Japanese drama na Pure Soul at Korean movie na A Moment to Remember. Taong 2018 pa, 8 years ago, nang huli magsama sa pelikulang Meet Me in St. Gallen sina Bella Padilla at Carlo Aquino. Para sa DZRH TV, ito po ang Showbiz Angel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At
Diyan na po nagtatapos ang aming paghahatid ng mga balitang siguradong pampagaan ng pakiramdam, pampaganda ng araw at pampasigla ng inyong buhay. Magsama-sama muli tayong bukas para sa panibagong hanay ng mga kwentong hindi lang basta good news, kundi the better news. Para naman sa ating mga viewer online, huwag kalilimutang mag-comment ng inyong feel-good stories sapagkat ang maliit na kwento ngayon, maaaring maging malaking inspirasyon bukas. Ito ang The Better News. Ako si Rovic Manuel ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.